Alam nyo ba mga kaibigan na minsang kinatakutan ng batang ito noon dahil sa kabrutalan nito kung pumatay? Binansagan bilang pinakabatang berador ng Bohol at siya ay walang iba kundi si Emigdio Aparece Jr. o mas kilala sa pangalang alias Medyong. Sa edad lamang kasi na 14 ay natuto na itong humawak ng baril at sa kabuuan ay kumitil sa buhay ng 13 mga katao, kabilang na dito ang isang mayor at isang councilor sa Buena Vista, Bohol. 2 barangay officials din sa Puting Bato ang binira nito at tumumba rin siya ng isang pulis at marami pang iba, hindi pa kabilang dito ang napakarami niyang kaso ng frustrated murder. Dahil dito ay pinatungan ng halagang 200,000 pesos ang ulo nito, pero madulas umano ang bata at hindi mahuli-huli dahil may mga nagsasabing mayroon di umano itong taglay na anting-anting. Pero mga kaibigan, ano kaya ang nagtulak sa kanya upang gumawa ng kaliwat kanang pagpatay? Gusto mo bang marinig ang buong kwento kung paano siya nabansagan bilang pinakabatang berador ng Bohol? Si alias Medyong mga kaibigan ay tubong Mindanao, ngunit upang masiguro ng ama nito na huwag kalakhan ng magulo at marahas na buhay sa Mindanao na dulot ng mga bandidong kilusan, dahil maging ang mga kamag-anak nito ay na-recruit na ng mga bandido ay minabuti ng kanyang ama na lisanin ang lugar at dalhin si Medyong sa bayan ng Puting Bato sa Buena Vista, Bohol upang doon magsimula ng normal at tahimik na buhay. Subalit sa isang hindi inaasahang pangyayari ay dito pala magsisimula ang unang kabanata ng kanyang buhay bilang isang pinakabatang hitman. Gaya ng maraming bata ay puno ng pangarap ang batang si Medyong at bukas sa kanyang kaisipan na ang kanilang katayuan sa buhay ay salat sa maraming bagay. Kaya naman elementarya pa lamang ay naging working student na ito. Sa kabutihang palad ay nakasumpong naman ito ng mabait na amo. Masipag din naman kasi siya at pursigido talaga para makapag-aral. Nakita rin sa kanya ang mga magagandang katangian, kaya naman nangako ang amo nito na siya ay pag-aaralin hanggang kolehiyo at bilang ganti ay talaga namang lalo pang nagpursigi itong mag-aral at pinagbuti din ng husto ang kanyang pagtatrabaho. Ang magandang balitang ito ay labis na ikinagalak ng kanyang ama. Subalit isang araw, nang sila'y magkasamang naglalakad ay bigla na lamang binaril ang kanyang ama na agad na ikinamatay nito. Nasaksihan ni Medyong ang marahas na kamatayan na sinapit ng kanyang ama na siyang naging dahilan ng pagkakaroon nito ng Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD. 14 na taong gulang lang si Medyong nang mangyari yon, kaya naman sa murang edad ay maagang naiukit sa kanyang puso't isipan ang galit, puot at paghihiganti. Dahil sa nangyaring yon ay kaagad na bumalik si Medyong sa Mindanao. Maraming nagsasabi na sa pagbabalik nito sa lugar kung saan siya pinanganak ay siya na ding pagsama niya sa kanilang mga kamag-anak na miyembro ng mga bandido o kilusan. Sinasabi na sumapi na rin siya dito at dito nagsimulang matuto siya ng paggamit ng baril at nang mahasang kanyang husay ay nangako siya na babalikan ang taong pumatay sa kanyang ama. Makalipas ang 2 taon, sa edad lamang na 16 ay binaon nito ang galit at paghihiganti. Muli siyang bumalik sa Bohol at sa pagbalik nito ay handa na itong tugisin ang taong pumaslang sa kanyang ama. Subalit laking pagkadismaya nito nang kanyang mabalitaan na patay na pala ang kanyang pakay. Dito ay nabalitaan niya na isang nagngangalang Elmer Itil Melension na isa ring birador ang nakapatay sa taong hinahanap nito. Kalaunan ay naging magkaibigan ang mga ito at sa kanilang pagsasama bilang magkaibigan ay dito nagsimula silang bumuo ng maliit na grupo. Kalaunan ay napasama at nasangkot na siya sa kabi-kabilaang gulo na nagpatibay ng husto sa kanyang dibdib. Mula sa pangarap ng ama nito na huwag kamulatan ang marahas na buhay sa Mindanao ay siya at ang grupo na nito ang notorious na responsable sa mga nakawan
holdapan, barilan at maging pagbebenta ng droga ay kanya na ring pinasok. Dahil sa kinasangkutan nitong krimen sa Puting Bato ay naging laman ng balita ang grupo nila na labis na nagbigay ng pangamba sa mga residente. Wala itong pinapalampas sapagkat kahit mismo ang kapitan ng kanilang bayan ay nilooban at pinagnakawan ng mga ito at solong binira nito ang dalawang barangay officials. Kapalit ng malaking halaga ay ang dating musmos na Medyong ay isa ng kilabot na mamamatay tao at tinagurian bilang pinakabatang hitman ng Bohol. Binabayaran at tumatanggap ito ng malaking halaga kapalit ng buhay na bumubulagta sa bayan ng Buena Vista at nagmamalapalos na nakakatakas matapos mapatay ang mga target nito. Ilan sa mga pinatumba niya ay mga kapwa niya ring birador at goons ng ilang mga politiko. Si Medyong rin ang itinuturong salarin sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga opisyal ng bayan na sina Councilor Orsulo Petalcurin at Barangay Captain Antonio Nones Sr. dahil positibong kinilala at iniuugnay si Medyong at Elmer Milencion. Ang resulta ay most wanted ang dalawa at patong-patong na warrant of arrest ang nag-aantay sa batang birador. Dahil sa napakalaking banta ng mga ito ay naglabas na ng reward money ang lokal ng Bohol na nagkakahalaga ng 200,000 pesos upang mapabilis ang pagkakahuli sa mga ito. Subalit makailang beses mang makaengkwentro ng mga pulis si Medyong ay maswerte pa rin itong nakakaligtas. Dito na nagsimula ang mga bali-balita na mayroon daw siyang taglay na anting-anting kung kaya ay madulas sa kamay ng mga alagad ng batas kaya hindi mahuli-huli at nakakapagtago. Lalo pang naging maingay ang pangalan ni Medyong ng kanyang solong binira ang nagpapatrolya na si SPO1 Alejandro Estorgio ng Buena Vista Municipal Police Station noong February 12, 2018. Si SPO1 Estorgio ay na-assign na mag-provide ng security sa Buena Vista Gymnasium sa kasalukuyang nagaganap na disco party bilang bahagi ng Foundation Day. Bagamat nadala sa hospital sa SPO1 Estorgio ay idineklarang dead on arrival na ito dahil sa kanyang tama sa ulo. Sa inisyal na report ay hindi umano napansin si Medyong ng mga nagkalat na mga pulis dahil nakawig at damit pambabae umano ito. At noong binaril niya na sa SPO1 Estorgio ng malapitan sa ulo ay agad ding sumabay ito sa mga nagtatakbuhang mga tao. Ayon kay SPO2 Arnold Tayabas ay malaki ang posibilidad na kaya binara ni Medyong sa SPO1 Estorgio dahil sa isa siya sa mga naatasan na tumugis kay Medyong. Pero matapos ang pangyayaring ito ay sandaling nanahimik ang pangalan ni Medyong at ang grupo nito. Subalit makalipas ang 3 buwang pananahimik at pagtatago ay muling gumawa ng ingay sa loob ng sabungan ang batang birador at ng kanyang grupo nang kanilang barilin ng 2 beses sa ulo ang mayor ng lungsod na si Mayor Ronald Lowell Tirol noong May 27, 2018 dakong alas 4 ng hapon. Ayon sa pag-iimbestiga ay sinamantala umano ng grupo nito na patayin ang mayor dahil malayo noon ang mga bodyguard nito at hindi naman basta-basta nakakapasok ang mga pulis sa loob ng sabungan. Ang resulta ay bagsak at wala ng buhay ang mayor nang dalhin ito sa hospital. Ayon pa sa mga pulis ay marahil politika ang dahilan ng pagbaril kay Mayor Tirol. Tahasang nakilala naman ng mga bodyguard si Medyong kaya naman kaagad na bumuo ng manhunt operations ang mga otoridad sa utos ng provincial governor na si Edgar Chato. Bumuo ng mabilisang pagtugi sa kinaroroonan ng mga salarin sa pangunguna ni PNP Provincial Director Angeles Guiñorga. Kasabay nito ang anunsyong reward money na nagkakahalaga ng 200,000 pesos upang mabigyan ng daan sa mabilis na pagtugi sa hitman. June 5, 2018, matapos ang 15 kasong pagpatay na kinasangkutan ni Medyong ay sa wakas ay may naglakas loob ng magbigay ng tip kay SPO3 Remil Gumapak ng Danao Police tungkol sa kinaroroonan ni Medyong. Kaya naman wala nang sinayang panooras ang mga ito at kaagad na ikinasa ng mga operatiba mula sa Bohol Provincial Police, SWAT Unit
at Provincial Intelligence Branch upang puntahan ang sinasabing lugar sa may sitio Santa Ana, Barangay Concepcion, Danao kung saan umano nagtatago si Medyong. Gumugol ng 2 oras sa paglalakad ang mga ito mula alas 12 ng gabi hanggang sa marating nga nila ang kubo kung saan ay hinihinalang pinagtataguan ni Medyong. Nang marating nila ito bandang alas 2 sa madaling araw ay kaagad na nila itong ginapang upang malapitan at mapalibutan ang buong paligid. Nang mapalibutan na ang buong kubo ay siya namang pagkaramdam ni Medyong na tila ba ang buong paligid ay may mga nakabang ng panganib. Agad namang sumigaw ang isang pulis at sinabing sumuko na lamang siya at huwag nang manlaban. Dito nga ay sumagot si Medyong at sinabing huwag silang magpapaputok dahil susuko siya ng maayos. Pero nang subukan ng lumapit ng isa sa mga otoridad para ihain sa kanya ang arrest warrant ay bigla itong nagpaputok ng baril at dinirekta ito sa mga kapulisan. Mabuti na lamang at wala itong tinamaan, pero nang dahil sa ginawa niyang aksyon ay wala nang nagawa pa ang mga kapulisan at sa pagkakataong ito ay tila hindi na umubra ang sinasabi nilang kanyang anting-anting na pinaniniwalaan nila sapagkat wala nang naging kawala pa si Medyong. Sa pagganti ng putok ng mga kapulisan at paghupa ng ilang minutong putukan ay agad na humandusay ang katawan ng tinaguriang Batang Berador ng Bohol. Bagsak at wala ng buhay. Ayon sa datos ng mga kapulisan ay tinatayang umabot sa 13 mga katao ang solong binira nito. Matapos ang mainit na engkwentro ay na-recover sa kubo ni Medyong ang isang kalibre 45 na baril at isang medalyon ni Saint Benedict na siyang hinihinalang anting-anting nito.